Kabanata 13:21. Sino ang gusto mong kandidato para sa hari? Tanong ni James. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, sinabi ni hari, sa simula, ikaw iyon. Ako. Natigilan si James. Oo. Nagpatuloy ang hari. Noong kinuwento ka ng nakaraang emperador, binalak kong ipakilala ka sa mundo ng politika. Gayunpaman, maraming nangyari pagkatapos. At napagtanto ko na kahit na maging mahusay kang general, hindi ka kwalipikadong maging pinuno. Napakamot si James sa kanyang ilong at nagtanong. Ano naman ngayon? Pinalakpakan ng hari ang kanyang mga kamay. Pumasok ang isang lalaking 40 taong gulang na humigit kumulang 180 sentimetro ang taas. Nakasuot siya ng itim na suit. At ang kanyang mga pinong tampok ay nagpapatingkad lamang sa kanyang karisma. Hari, Emperor, magalang na bati ng lalaki sa dalawa. Ipinaliwanag ng hari, Mr. Si Xander ang Deputy Director General ng Sol. Ma'am, bahagyang tumango si James, dahil inutusan ng hari si Mr. Xander na pumasok sa sandaling ito. Dapat na siya ang kanyang pinapaboran na kandidato para sa posisyon ng hari. Nagpatuloy ang hari, magkakaroon ng kaguluhan sa bawat halalan ni Saul. Noong nakaraang halalan, namatay ang dating Commander-in-Chief ng Southern Plains. At binawi ng dating hari ang Blade of Justice. Nakinig ng mabuti si James. Walang dapat na exception sa pagkakataong ito. May suot na pananabik na ekspresyon. Sinabi ng hari, ang Gusect ay nanatiling mababang profile noong nakaraang mga halalan. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Ang mga labi ng Gusect ay pawang mga sinaunang martial artist. Kung ang Gusect ay tahasang kumilos ayon sa gusto nito, si Saul ay magugulo. Hindi kailanman. Nagbigay ng assurance si James. Hinding-hindi mangyayari ang ganitong pangyayari. Tiyak na lilipulin ko ang Gusect bago ang halalan. Natutuwa akong malaman iyon. Nakahinga ng maluwag ang hari. Sumulyap kay King at Mr. Xander, sinabi ni James. Susunod, plano kong gumawa ng isang bagay tungkol sa mas komplikadong web ng mga relasyon sa pagitan ng makapangyarihang mga figure at paksayon sa capital. Kapag gumawa ako ng hakbang, haantong ito sa isang chain reaction. Marami ang madadami. Bahagyang kumaway si James at pinutol si James. Gawin mo ang gusto mo. Gaano man kalakas ang iyong mga kalaban. Alam mong nasa iyo ang suporta ko. Napangiti si James. Tinatansya ko na humigit kumulang 80% ng lahat ng naglilingkod na opisyal ay arestuhin. Hahaha. Tawa ng hari. Noon pa man ay gusto ko nang paalisin sila. Hindi lang ako nakahanap ng angkop na sandali para gawin ito. Huwag mag-alala. Handa na ang lahat. Kahit sino pa ito. May isang taong handang yumako sa kanyang posisyon. Hindi bababa si Saul sa kaguluhan. Nag-aan ang loob ko na marinig iyon. Bahagyang ngumiti si James. Alam niya na pinakilos niya ang mga bagay sa sandaling gumawa siya ng hakbang laban kay Halvor Tocsin. Ngayon, wala na siyang choice kundi ang magpatuloy. Ang pag-alis ng gulo ay magiging mahirap na gawain. Sa pangako ng hari na haharapin niya ito. Makatitiyak na ngayon si James. Magpapaiwan ako kung ganoon. Tumayo si James at umalis na may hawak na Blade of Justice. Inihatid ni Gloom si James palabas. Sa labas ng Peace Mansion. Inabot ni Gloom si James ng sigarilyo at nagtanong. James, ano ang nakuha mo pagkatapos patayin ng Spirit Turtle sa Mount Thunder Sect? Kumusta ang iyong cultivation base? Tumawid ka na ba sa ika-8 ranggo? Alam ni Gloom na ang lolo ni James, si Thomas, ang nasa likod ng mga pangyayaring naganap sa Mount Thunder Sect. Kaya dapat si Thomas ang higit na nakinabang. Bilang kanyang apo,
Tiyak na may nakuha rin si James dito. Hindi mo ari ni Gloom ang lakas ni James. Bahagyang ngumiti si James. Aalis na ako. Makipag-ugnayan sa akin kung mayroon man. Pinili niyang itago ang kanyang lakas kay Gloom. Gayunpaman, tiwala siyang kaya niyang talunin ang sinuman sa labanan. Habang pinagmamasdan ni Gloom ang pag-urong ng anyo ni James, ikinakunot niya ang kanyang mga kilay. Samantala, ang pagkaalis ni James ay inilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Callan. Callan, 2 buwan na. Kamusta ang sitwasyon doon? Kabanata 13:22. Si Callan ang unang dumating sa kabisera. Matapos pagalingin ni James ang kanyang mga sugat gamit ang crucifer, umalis siya sa Kensington at nakarating sa kapital na ang tanging layunin ay kunin ang kontrol ng Gusect sa isip. Nasaan ka, James? Tanong ni Callan. Nasa kapital na ako, sagot ni James. Ako ngayon ay nasa closed-door meditation. Ipapadala ko sa iyo ang aking address. Mamaya na natin pag-usapan. Oo naman. Binaba ni James ang telepono. Hindi nagtagal. Natanggap niya ang mensahe ni Callan. Hindi nakatira si Callan sa lugar ng lungsod. Sa halip, siya ay naninirahan sa isang villa sa mga suburb. Isa itong liblib na lugar na puno ng mga villa at courtyard para sa kasiyahan ng mayayaman. Maya-maya, dumating si James at nag-doorbell. Bumukas ang pinto. Isang 40 taong gulang na lalaki na may putol na crew at nakasuot ng puting damit ang sumagot sa pinto. Si Callan iyon. Nagpagupit siya ng maikli. Ngayon, mas energetic siya lukang. Dumating ka na, James. Pinapasok ni Callan si James. Ma'am. Pumasok si James at umupo sa sofa. Kaagad, isang magandang dalaga ang lumapit sa kanya at malumanay na nagtanong. Sir, gusto mo ba ng kape o tsaa? Sabi ni James. Tubig. Pagkatapos, tumingin kay Callan na nakaupo sa tapat niya. Tinanong niya, ano ang sitwasyon dito? Nang may malungkot na tingin. Sinabi ni Callan, pagkarating sa kabisera, sinubukan kong makipag-ugnayan ng palihim sa aking mga pinagkakatiwalaan. Gayunpaman, lahat sila ay nasuhulan ni Luke Jan. Ngayon na hindi na ako bahagi ng Gusect, ang aking mga salita ay walang kapangyarihan o awtoridad. Huminga siya ng malalim. Hindi ko inaasahan na tuluyang natanggal ni Luke Jan ang aking kontrol sa Gusect habang nasa saradong pagmumuni-muni ako. Nang makita ang hitsura ni Callan ay bumalik sa kanyang kabataan. Tanong ni James, naibalik mo na ba ang iyong lakas? Ma'am, tumango si Callan at sinabing, na-restore ko na ang 80% nito. Ako ay kasalukuyang nasa tuktok ng ika-8 ranggo. Ano ang susunod mong plano? Tanong ni James. Nagdilim ang mukha ni Callan. Puksay ng mga taksil. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Sa tulong ni Callan, magiging mas maayos ang mga bagay-bagay. Sa labanan laban sa Gusect, nagkaroon na siya ngayon ng pagkakataong mamuno. Ano naman sayo? Tanong ni Callan. Napino mo na ba ang core? Ano ang iyong kasalukuyang lakas? Ano ang susunod mong plano? Ngumiti si James. Susunod. May plano akong gawin tungkol sa komplikadong web ng mga relasyon sa pagitan ng makapangyarihang mga figure at paksayon sa kabisera. Arestuhin ko ang lahat ng lumabag sa batas para malinis si Saul sa karumihan nito. Samandal si James sa sofa na bakas sa mukha niya ang pananabik. Sana talaga dumating yung araw. Pagod na ako. Kita mo, gusto ko talagang mamuhay ng walang gulo sa pag-iisa at kapayapaan. Ma'am, tumango si Callan. Bagamat karaniwan ang mga layunin ni James, magiging mahirap na isagawa ang mga ito. Siya ang supreme leader ng Gusect. Kahit na siya ay nasa closed-door meditation. Alam niya ang tungkol sa masalimuot na web ng mga relasyon sa loob ng kapital. Noong itinatag ang Saul 1 siglo na ang nakalilipas, marami ang nagtatag ng kanilang sarili dito.
Pagkatapos ng isang siglo ng pag-unlad, isang masalimuot na web ng mga relasyon ay ipinanganak. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, sabi ni Callan. Sana makita kong umunlad at umunlad si Saul sa buhay ko. Sa oras na iyon, umaasa tayo na makahanap tayo ng isang liblib na lugar na tirahan at pag-usapan ang martial art ng magkasama. Sana matupad natin pareho ang ating misyon. Kabanata 13:23. Tumayo si James at nakangiting sinabi, I'll be taking my leave. Tawagan mo ako kung meron. Tumayo si Callan at pinaalis si James. Pagkaalis ni James sa tirahan ni Callan, dumiretso siya sa tirahan ng mga Kaydan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tarangkahan ng mga Kaydan. Nang makita si James, ang mga gwardya ay natigilan bago naalala ang kanilang mga sarili at binati siya ng may paggalang. Emperor, noon, ang mga Kaydan kabilang ang mga katulong, gwardya, at iba pa ay minamaliit si James. Mula pa sa Mount Thunder Conference, ang pangalan at prestihiyo ni James ay kumalat sa malayo at malawak sa sinaunang martial world. Wala nang nang-ahas na iwaksi siya bilang isang hindi gaanong mahalaga. Nandito ba si Maxine? Ang ulo ng pamilya ay kasalukuyang nasa labas. Sige, maghihintay ako sa loob. Dir-diretsyong naglakad si James papunta sa loob ng mga Kaydan. Sabay kuha ng phone niya at tinawagan si Maxine. Nang mga sandaling iyon, nasa isang business conference sa capital si Maxine. Nang makitang tinawag siya ni James, ngumiti siya ng husto at sinagot ang tawag. Hello, James. Congratulations on became the family head. Maxine, sabi ni James habang nakangiti. Lahat ito ay salamat sa Grand Patriarch. Ngumiti ng matamis si Maxine. Pagkatapos, tinanong niya, iniwan mo na ba ang closed-door meditation? Oo, andito ako ngayon sa bahay ng mga Kaydan sa capital. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Sige, babalik ako kaagad. Nang marinig na ni James ay nasa sambahayan ng mga Kaydan sa capital. Umalis kaagad si Maxine sa business conference at umuwi. Sa kalahating oras lang, nakabalik na si Maxine. Nakasuot siya ng itim na kapote at puting masikip na sweater sa loob. Nakatali ang mahaba niyang buhok na bumungad sa kanyang noo. Nang makita si Maxine, natigilan si James. Kahit na si Maxine ay palaging matalino at matalino, binigyan siya ng impresyon ng isang kaawa-awang figure. Ngayon, ipinakita niya ang karisma ng isang reyna. James, sumilay ang ngiti sa mukha ni Maxine. Ma'am, tumango si James. Lumapit sa kanya si Maxine at umupo. Isang utusan ang agad na nagsilbi sa kanila ng tsaa. Tumingin kay James. Tinanong ni Maxine, James, gumaling na ba ang mga sugat mo? Oo, meron sila. Tumango si James at sinabing, Maxine, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ano ito? Tinanong ni James. Kumusta ang negosyo ng mga Kaydan sa labas ng mundo? Kaunti lang ang alam niya tungkol sa negosyo ng mga Kaydan sa labas ng mundo. Nabalitaan lang niya na ang Ancient Four ay baliw na mayaman. Magaling sila, sa palagay ko, sabi ni Maxine. Ang mga Kaydan ay nangangailangan ng isang mega conglomerate. Mayroon kaming maraming mga subsidiary na kumpanya na kasalahat ng sektor ng lipunan. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni James. Aniya, susunod, plano kong gumawa ng hakbang laban sa ilang makapangyarihang figure at pamilya ni Saul. Maraming negosyo ang kailangang magsara. Ayokong maapektuhan nito ang pambansang ekonomiya. At kaya, kailangan ko ng isang tao para maayos na harapin ang sitwasyon. Ang mga Kaydan lang ang pumasok sa isip ko. Bilang padre de pamilya ng mga Kaydan, natural lang na sumangguni ako sa iyo. Sigurado, isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Maxine. Pagkatapos maging ulo ng pamilya, inihayag niya na ang mga Kaydan ay kasangkot na ngayon sa labas ng mundo. Naalala niya ang sarili niya.
Alam niya na ang mga aksyon ni James sa hinaharap ay magdadala ng maraming mayaman at makapangyarihang tao. Ang mga Kayden ay hindi makakaharap sa sitwasyon ng malaman. James, bagamat mabigat ang mga Kayden, sa tingin ko ay hindi natin lubos na mapapatatag ang sitwasyon. Kailangan nating makipagtulungan sa mga conglomerates na may malinis na background. Kung hindi, kung may mangyari sa panahon ng pagpapatupad, ang lahat ng impyerno ay mawawala. Maraming tao ang mawawala ng trabaho at mabigat ang mga utang. Sa tingin ko, dapat nating suriin ang sitwasyon ng mahinahon at iwasang kumilos ng walang ingat. Ano ang iyong opinyon sa bagay na ito? Tanong ni James. Kabanata 13:24. Nawala sa isip si Maxine. Ang kapital ay ang pangunahing at pang-ekonomiyang linya ng Saul. Ang mga aksyon ni James ay nagsasangkot hindi lamang ng isang kumpanya o isang conglomerate. 80% ng mga kumpanya at conglomerates na itinatag sa Saul at maaapektuhan. Magiging komplikado ang mga bagay kung may napunta sa labas. Narito ang iniisip ko, James. Pagkatapos ng pagninilay-nilay, sinabi ni Maxine, sa partisipasyon ng mga Kaydens at ang panliligaw ng mga conglomerates na may malinis na background. Walang garantiya na naaayon sa kabila ng haharapin ang sitwasyon. Kung tutuusin, kapag itinutulak lamang ng mga interes, magiging imposible para sa atin na magkaisa bilang isa. Si James ay matamang nakikinig sa kanya. Kaunti lang ang alam niya sa sinasabi ni Maxine. Patuloy ni Maxine, bakit hindi tayo magtatatag ng isang conglomerate o Chamber of Commerce sa ating sarili at hinayla ang mga negosyong iyon? Sa lamang ng pagsasama-sama ng puwersa sa mga kumpanya, maging SME man o malalaking conglomerates, maaari nating harapin ang sitwasyon. Kung hindi, magugulo si Saul, at magkakaroon ng mga problema sa ekonomiya. Mabilis na umuunlad ang ekonomiya ni Saul nitong nakaraang dekada. Dahil sa mabilis na pag-unlad na ito, nagawa ni Saul na maging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kung hindi maayos na pamamahalaan, ang ekonomiya ay maaaring bumagsak o bumagsak pa nga. Ma'am, tumango si James. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Maxine. Naniniwala siyang may katuturan ang sinabi nito. Tumayo si Maxine at idiniin ang mga palad sa mesa. Pagkatapos, unti-unting lumilipad ang kanyang katawan. Nilapitan niya si James. Sinabing, James, para matapos na ito minsan at para sa lahat, kailangan mong hawakan ang lahat sa iyong sariling mga kamay. Napatingin si James kay Maxine. Sa pagkakataong iyon, naguguluhan siya sa mga sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Nagtaas ng kamay si Maxine. Kapangyarihan. Kayamanan. Nakakuyom ang kanyang kaliwang kamao. Sinabi niya, ito ay kapangyarihan. Ang pagnanais ng tao ay walang hanggan. Para sa kapangyarihan, magagawa nila ang anuman ang gastos. Hindi natin matiyak kung ano uri ng tao ang susunod na hari. Para masiguro ang katatagan ni Saul, ikaw mismo ang dapat na maging hari. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao. Sinabi niya, ang kasalukuyang hari ay maaari ding kumilos ng pasibo. Bakit? Iyon ay dahil ang economic lifeline ng Saul ay nakasalalay sa mga kamay ng Ancient Four at ng mga conglomerates sa capital. Upang matiyak ang madiskarteng kadaliang kumilos, kailangang kontrolin ng isa ang pang-ekonomiyang lifeline ng Saul. Ito ang perpektong pagkakataon. Nasa atin na ang eleksyon. Pagkatapos malutas ang bagay at tiyak na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Ikaw mismo ang dapat na maging hari. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng mga pagkakataon sa bansang ito. Doon lamang uunlad at uunlad ang bansa. Tapos tumingin siya kay James. James, isa ka na ngayong Grandmaster na mabubuhay ng kahit 100 taon pa. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito at ipakilala ang iyong pangalan sa lahat ng dako? Nang marinig ito,
Umiling si James. Ayokong mamuhay ng ganito kapagod. Wala akong nais na maging hari o mangibabaw sa mundo. Hindi ko kailangan ang aking pangalan at mga gawa upang mapunta sa kasaysayan. Hangad ko lang na umunlad si Saul at mamuhay ng liblib kasama ang babaeng mahal ko. Pathetic. Saway ni Maxine sa kanya. Gaano kawalang kabuluhan at kahinaan. Ang buhay ng tao ay maikli at hindi gaanong mahalaga. Ano ang silbi ng buhay kung hindi ka magtatagumpay sa buhay? Umupo si James sa upuan at tumingin kay Maxine. Siya ay nagbago. Ang kasalukuyang Maxine ay nagtataglay ng malaking ambisyon. Hindi na siya ang Maxine mula noon. Nagbago ka na, Maxine. Wala pa, sagot ni Maxine sa kanya. Sinasabi ko lang ito para sa kapakanan mo. Lumapit siya kay James. Pagkatapos, niyakap siya nito ng mahigpit. James, I really hope you can make it in life. At hindi basta makontento sa paglilinis ng gulo ng iba. Hindi ko nais na mamuhay ka ng pag-iisa pagkatapos tulungan ang susunod na hari na kunin ang kanyang posisyon. Kung gagawin mo, wala kang pinagkaiba sa ibang mahina at ordinaryong tao. Natigilan si James. Kabanata 13:25. Gusto kita, James. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Para sa iyo, kontrolin ko ang mga kaidan at makakuha ng mga kaalyado sa politika para tulungan kang makakuha ng mataas na kamay sa halalan. Kakampanya ako para sa iyo at tutulungan kitang umakyat sa trono ng hari. Ang dami niyang sinabi, lalo siyang nabalisa. Sa pagkakataong iyon, nawala sa isip si James. Nagsimulang lumitaw ang mga imahe sa kanyang isipan, malawak na kalawakan ng teritoryo. Isang harem ng mga dilag at babae. At ang tanawin sa gabi ng isang maunlad na Saul, lahat ng nasa kanya. Sa takot sa mga isiping iyon, dali-dali niyang ginawang katulay si Ataraxia para malinis ang kanyang isipan. Halos agad-agad, lumiwanag ang kanyang isip, at ang mga kaisipang iyon ay nabaon ng malalim sa ilalim ng kanyang isipan. Hino-compose niya ang sarili niya. Nakayakap pa rin si Maxine sa kanya ng mahigpit. Ikaw, may nagulat na boses. At pumasok si Thea. Pagkaalis ni James sa umaga, nanatili siya sa bahay ng ilang sandali. Dahil bored siya, binisita niya si Maxine para maghanap ng makakausap. Hindi niya akalaing makikita niya si Maxine na niyakap ng mahigpit si James. Nasa loob ng damit niya ang mga kamay niya. Agad siyang nagalit. Nagdilim ang ekspresyon niya. Kinalma ni Maxine ang sarili at napatayo nang marinig ang boses ni Thea. Sumulyap kay Thea na nakatayo sa may pintuan. Inayos niya ang kanyang damit at mahinang sinabi, "Hello, Thea." Pinipigilan lang ni James ang mga pag-iisip na iyon sa pamamagitan ng pagkatulize ng Ataraxia nang dumating si Thea. Nagmamadali siyang tumayo. "Maghintay ka lang, James." Puno ng luha ang mga mata ni Thea na umaagos sa kanyang pisngi. Nag-iwan ng malupit na pahayag. Tumalikod siya para umalis. Sa isang kisap mata, nawala si James para lang muling humarap kay Thea. "Grabbing her hand," he said. "Thea, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Pakinggan mo ako." Isang hindi pagkakaintindihan. Niyakap niyo ang isa't isa ng mahigpit na kamay niya ay umabot pa sa loob ng iyong sando. "Kung hindi ako dumating sa oras, nasa kama na kayong dalawa." Angal ni Thea. Tumayo si Maxine sa may pintuan at pinagmamasdan ang dalawa. Sinabi ni James na may pagkabigo. Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ay ipaliwanag. Maluhaluhang tumingin sa kanya si Thea. Paano ko ipapaliwanag sa iyo ang isang bagay na ganito? Si James ay nasa kawalan. Kumalas si Thea sa pagkakahawak ni James at tumalikod na para umalis. Si James ay nanatiling nakaugat sa lugar at pinapanood siyang umalis. "Anong nakatayo ka dyan? Sumunod ka sa kanya." Maxine crossed her arms and grinned mischievously.
Hindi naman ako kasing pikan ni Thea. Wala akong pakialam kung ilang babae ka sa harem mo. Napatingin si James kay Maxine na lalong hindi pamilyar sa kanya. Walang kahit isang salita. Tumalikod siya para umalis. Sa likod niya, sabi ni Maxine, pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa iyo. James, ito ang perpektong pagkakataon. Sa tulong ko, ang iyong pangalan at mga gawa ay mananatiling magpakailanman sa kasaysayan. Hindi siya pinansin ni James at mabilis na hinabol. Sa tarangkahan ng tirahan ng mga Kayden, nakita niya si Thea na nagmamaneho ng napakabilis. Pinakatalyze ni James ang true energy at humabol. Pagkatapos, pilit niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at sumakay sa passenger seat. Kabanata 13:26. Binuksan ni James ang pinto at sumakay sa passenger seat. Napabuga ng gas si Thea at walang balak tumigil. Walang pakialam sa kaligtasan ni James. Sinaway niya ito nang makita siya sa passenger seat. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo hanapin si Maxine? Thea, misunderstanding lang talaga ito. Paliwanag ni James. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya ngayon. Bininisito ko siya para pag-usapan ang mga plano namin sa darating. Biglang nagbago ang kanyang pagkatao. At nagsimula siyang magsalita ng mga kakaibang bagay. In the end, she even embraced me tightly. Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na pangyayaring naganap. Kahit galit si Thea ay pinakinggan niya ito ng mabuti. Nang marinig niya na nagtapat si Maxine ng kanyang nararamdaman kay James. Napangiwi si Thea, nalito ako. Ang mga kakaibang imahe ay nagsimulang lumitaw sa aking isipan. Ngunit nagmamadali akong nag-catalyze ng ataraxia upang sugpuin ang mga kaisipang iyon. Kaya naman hindi ko siya naitulak sa oras. Thea, nagsasabi ako ng totoo. Parang little sister lang ang tingin ko sa kanya. Matagal nang alam ni Thea na may crush si Maxine kay James. Tanging si James lang ang tanga para hindi ito mapansin. Alam niyang tutulungan ni Maxine si James. Kaya naman lihim niyang tinulungan si Maxine na lutisin ang mga panloob na gawain ng mga Kayden at masiguro ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Parang hindi naman siya binaygo ni Maxine. Si Maxine ay bumubuo ng mga plano para kay James na maging hari. Gayunpaman, hindi ito ang orihinal na plano ni Thea. Ayaw niyang si James ang maging hari. Siya lang ang gusto niya. Upang italaga ang kanyang sarili ng buo sa kanya kapag ang alikabok ay naayos na. Matapos marinig ang mga salita ni James, nawala siya sa pagmumuni-muni. Ang pagiging hari ay tila isang magandang opsyon. Sa sandaling iyon, siya ay magiging isang reyna na walang kap-oras na kapangyarihan. Habang iniisip niya kung gaano siya mag-e-enjoy sa kanya sa lalong madaling panahon na mabibigyang kapangyarihan. Lumiwanag ang kanyang kalooban. Binabalaan kita, James. Wala akong pakialam kung ilang babae ka sa harem mo. Kailangan mong ipaalam sa kanila na ako ang iyong asawa at sila ay iyong mga asawa. Ungol ni Thea. Alam niyang maraming babae ang bumagsak kay James. Bagamat maaari pa ring pigilan ni James ang kanyang mga aksyon ngayon. Ang kanyang isip ay naapektuhan ng pagpino sa kaibuturan ng espiritu pagong. Sa ganitong mga kalagayan, normal lang ang pagiging possessive ng mga bagay-bagay. Iyon ay dahil mayroon din siyang dugong spirit turtle sa loob niya. Sa nakalipas na 2 buwan, habang dinadalisay niya ang dugo ng spirit turtle, lahat ng uri ng mga kaisipan ay lumalabas din sa kanyang isipan. Gayunpaman, kasama ang ataraxia, nagawa niyang sugpuin ang mga pagnanasang iyon. Napatingin si James kay Thea. Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin nito. As if sensing she had a slip of the tongue. Thea hurried explain. Hindi kita pinahintulutan na maghanap ng mga babae sa ibang lugar. If ever na malaman ko, dead meat ka. Gumawa siya ng 1 kilo na parang gunting. Hindi napigilan ni James na mapangiwi.
Unti-unting pinabagal ni Thea ang sasakyan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at pinakalma ang sarili. Ayoko kay Maxine, pero I have to agree na reasonable ang mga salita niya. Kung tutuusin, sino sa Sol ang may ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si James. Sabi ni Thea, ikaw na ngayon ang Dragon King ng Southern Plains. Samantala, ang Southern Plains ay hindi na ang lugar mula noon. Ang Dragonville ay isang kumpol ng mga lungsod na ibinigay sa atin ng mga kaaway na bansa. Hindi lamang ito malawak sa teritoryo, ngunit nagtataglay ito ng walang limitasyong mga limitasyon din. Kabanata 13:27. Ikaw ang Commander-in-Chief ng Red Flame Army at isang mabuting kaibigan ng Blythe King. Ang ama ni Whitney Walker, girlfriend ni Henry, ay ang Centurion of the Northern Border. Nakakatakot ang mga koneksyon mo. Nakokontrol na ngayon ang karamihan sa mga puwersa mo ng Sol. Sino ang mga ngahas na tutol sa iyong kagustuhan kung gusto mong maging hari? Kung tungkol sa sinaunang martial world, mayroon kang suporta ni Maxine, ang pinuno ng pamilya ng mga Caden. Hindi lang yan, close friends kayo ni Jackson Cabral, ang sect leader ng Mount Thunder sect. Mayroon ka pangkalan sa kabisera para tulungan ka. Kahit na ang langit ay nais na ikaw ang maging hari. Sabi ni Thea. James scratched his nose, saying, parang, oo. Pero hindi talaga ako interesadong maging hari. The greater the authority, the greater the responsibility. I don't think I can manage a country well. Nakasandal sa upuan. Naglabas siya ng sigarilyo at sinindihan. Gusto ko ang isang mapayapa at walang pangyayaring buhay. Pinahahalagahan ko ang panahon na ikinasal ako sa Callaghans. Thea. Kapag natapos na ang lahat at ang bagong hari ay umakyat sa trono, bakit hindi tayo maghanap ng isang liblib na lugar at isabuhay ang natitira ng buhay natin? Pinara ni Thea ang preno. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at tinitigan si James. Pagkatapos, sinabi niya na may malungkot na ekspresyon, Darling, dahil may lakas ka, bakit ayaw mong maging hari? Gusto mo ba talaga akong maging hari? Balik tanong ni James. Umiling si Thea at sinabing, noon, hinihiling ko lang na manatili ka sa tabi ko. Gayunpaman, may katuturan ang mga salita ni Maxine. Bakit hindi mo subukan? Maikli lang ang buhay ng tao. Dapat mong subukan at gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili. Tinitigan ni James si Thea at tinanong, Thea, bakit parang mas lalo kang kamukha ni Maxine? In just 2 months, hindi ko na kayo nakikilala. Huminga ng malalim si Thea, nang sabihin sa kanya ni James ang sinabi ni Maxine sa kanya. Gusto niyang si James ang maging hari sa sandaling iyon. Ngayon, gayunpaman, ang pagnanais ay humipa, matapos kumalma. Nakangiting sabi ni Thea, basta nasa tabi mo ako. Susuportahan kita sa kahit anong gawin mo. Bumalik tayo sa ngayon. Mahinang wika ni James. Ma'am, nag-drive pa uwi si Thea. Samantala, umupo si James sa passenger seat at humithit ng kanyang sigarilyo. Nag-iisip, ang hari, sa totoo lang, hindi kailanman sumagi sa isip niya ang ganoong pag-iisip. Sa katunayan, ang posisyon at posisyon na dala nito ay tiyak na nakakaakit. Hindi mabilang na mga tao ang itataya sa kanilang buhay upang umakyat sa trono. Isinantibi muna niya ang mga iniisip na iyon at iniisip ang susunod niyang gagawin. May sense ang sinabi ni Maxine. Naniniwala siya na dapat siyang magtatag ng isang conglomerate o kahit isang Chamber of Commerce. Pagkatapos, hihilahin niya ang makapangyarihang mga negosyo at bumuo ng isang alyansa. Sa ganoong paraan, kapag ang kapital ay bumaba sa kaguluhan, ang sitwasyon ay mabilis na magpapatatag. Ang tanging naiisip niya ay sina Quincy at Scarlett na nanatili sa Kensington. Hindi nagtagal, bumalik sila sa looban na binili ni Thea.
Sa sala, umupo si James. Umupo si Thea sa tabi niya at marahang hinimas ang malevolent sword sa mesa. Nang makita ito, napakunot ang noo ni James. Thea, you're still using this sword. Ma'am, tumango si Thea. May masamang epekto ba ang espada? Sana ay maayos ang lahat sa dugo ng spirit turtle sa nakalipas na 2 buwan. Ngumiti si Thea. Everything's fine. Don't worry. Magagawa ko na ngayong ganap na sugpuin o I negate ang masamang epekto ng dugo ng spirit turtle. Ngayon, sinusubukan ko pang pinuhin ang enerhiya sa loob ng aking dugo at I convert ito sa true energy. Gulat na sabi ni James. Pero hindi ba sinabi ni Lolo? Nagmamadaling ibinaba ni Thea ang malevolent sword at niyakap siya ng mahigpit. Na naputol. Darling. I know my limits. I have even natutunan ang Ataraxia, na nilikha ng Malevolent King upang sugpuin ang dugo ng Spirit Turtle. Lahat ay magiging maayos. Wala namang mali sa akin. Kabanata 13:28. Dahil ayos na ang lahat kay Thea, panatag si James. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya si Thea. Sa anumang kaso, dapat kang maging mas maingat. Sa palagay ko ay dapat mong itapon ang espada. Ayos na ang lahat, darling. Tumayo si Thea at hinawakan ang malevolent sword sa kanyang kamay. At sinabing, ang espadang ito ay matalas at hindi masisira. Madali pa nga nitong maputol ang metal. Napatingin si James kay Thea. Bagamat siya pa rin ang karaniwang Thea mula sa labas. Ang kanyang mga salita ay parang kakaiba kay James. Akala ko gusto ko mga babae ang magagandang damit o mga kosmetiko. Bakit siya interesado sa isang malamig na espada? Gayunpaman, ibinasura niya ang mga kaisipang iyon. Thea, balak kong hilingin kay Quincy na pumunta sa capital at bumuo ng Chamber of Commerce. Pagkatapos, kukuha kami ng mga negosyo para harapin ang magulong sitwasyon na maaaring mangyari. Tinalakay ito ni James kay Thea. Kung tinanggihan ni Thea ang kanyang ideya, kailangan niyang mag-isip ng iba. Oo naman. Ibinaba ang malevolent sword. Umupo si Thea at sinabing, si Quincy ay isang karampatang tao. Nasa transgenerational group man siya o Centennial Corporation. Nagpakita siya ng mahusay na mga kasanayan sa pamamahala. Siya ay ganap na naging presidente ng Chamber of Commerce. Nagulat si James na hindi nakipag-agawan ng atensyon si Thea. Siya ngayon ay higit na komportable na siya ay naging mas makatwiran at mature. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Quincy, na nasa Kensington. Maikli niyang ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon sa telepono. Tinanggap ni Quincy ang alok ng walang pag-aalinlangan. Sure, sabay-sabay akong pupunta sa capital. Pag-uusapan natin ang mga detalye doon. Pagkatapos tawagan si Quincy, sinabi ni James kay Thea, Thea, may hahanapin ako. Isa siya sa pinakamahalagang aktor sa aming plano. Binalak ni James na hanapin si Delilah. Nagsimula ang mga gawain ng mga toxin sa piling ng ama ni Delilah na si Xavian. Ang pangkat ng pananaliksik ng kanyang kumpanya ay matagumpay na nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang bagong teknolohiya na hinahangad ng mga toxin. Ang mga toxin ay isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa capital. Anumang bagay na nakakuha ng interes ng pamilya ay tiyak na magiging pambihira. Maraming tao ang nasangkot sa usapin. Maging ang dating Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Sige na. Bahaging kumaway si Thea, aalis na ako. Tumayo si James at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya ay napawi ang ngiti sa mukha ni Thea. Samandal siya sa sofa at pinag-isipan si James bilang hari. Pinaniwalaan niya iyon. Nasa James ang lahat ng kailangan niya para maging hari, o posibleng maging pinuno ng mundo. Si Maxine ang pinuno ng pamilya ng mga Kayden. Kapag nakumpleto na ang Kamara ng Komersyo at si Quincy ang naging pangulo nito,
Makokontrol ni James ang pang-ekonomiyang lifeline ng Sol. Kasama sila, tulong. Hindi matatalo si James. Matapos maging hindi mapag-aalinlangan ang pinuno ng Sol. Kaya niyang sakupin ang mundo kasama ang makapangyarihang hukbong Solin. Kung ang 1 taon ay napakaliit, mayroon siyang 5 taon. Kung hindi sapat ang 5 taon, mayroon siyang 10 taon. Kung hindi pa rin sapat ang 10 taon, mayroon pa siyang 5 taon para maghanda. Parehong Grandmaster sina Thea at James. Dahil dito, ang kanilang mga lifespan ay mas mahaba kaysa sa karaniwang tao. Kung natuloy ang lahat ayon sa plano, hindi dapat maging problema ang buhay ng mahigit 105 taong gulang. Sa napakaraming oras sa kanyang mga kamay, tiyak na ikakalat niya ang kanyang pangalan sa buong lugar. Sa pag-iisip tungkol sa mga posibilidad, kinikilala si Thea sa mga iniisip niyang iyon. Kaagad, nakatalyze niya ang ataraxia. Lumiwanag ang kanyang isip, at nawala ang mga pagnanasa sa kanyang puso. Mukhang maraming masamang epekto sa akin ang dugo ng spirit turtle. Bulong ni Thea. Noon, wala akong naisip na ganito. Gusto ko lang manatili sa tabi ni James at mamuhay ng tahimik at komportable. Ngayon, may plano akong sakupin ang mundo. Nag-aalala si Thea, Kabanata 13:29. Ang mga nakakabaliw na kaisipang ito ay lumitaw sa kanyang isipan sa kabila ng kanyang naiintindihan na ang ataraxia. Nahirapan siyang isipin kung ano ang mangyayari sa mga Grandmaster na sumisipsip ng Spirit Turtle Core nang hindi natututunan ang ataraxia. Huminga siya ng malalim at kinuha ang Malevolent Sword. Pagkatapos, tumayo siya at umalis. Nagmamaneho papunta sa tirahan ng mga Kaidan. Pagkaalis ni James, nakaupo si Maxine sa sala. Naguguluhan. Hindi nagtagal. Lumipas ang 1 oras sa isang kisap mata. Naalala niya lang ang sarili niya nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Pag-angat ng ulo, sinalubong niya ang tingin ni Thea. Nang makita ang pagdating ni Thea, hindi nagulat si Maxine. Composed at expressionless, tinuro niya ang sofa at sinabing, "Makiupo ka." Umupo si Thea at inilagay ang Malevolent Sword sa mesa. Sumulyap sa Malevolent Sword, ngunit ngumisi si Maxine. "Alam mo bang sasama ako?" Napatingin si Thea sa kanya. "Hehe, alternasyon," bahagyang ngumiti si Maxine. "Thea, 2 months ka na dito sa capital. Pansamantala, bumili ka ng courtyard. At sa nakalipas na 2 buwan, hindi ka na umalis sa looban. Ngunit ito ay nasa ibabaw lamang ng mga bagay." "Oh." Napatingin si Thea kay Maxine. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Maxine. 2 buwan na ang nakalipas. Noong una kang dumating sa Kensington, si Luca Kaidan ay nakikipagkompetensya sa akin para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Pagdating mo, may sinabi ka sa akin na kakaiba. Nanatiling tahimik si Thea. Nagpatuloy si Maxine. Noong gabing iyon, may pumasok sa tirahan ng mga Kaidan at sapilitang dinukot si Luca. Isang ipitong ranggo na Grandmaster. Pagkatapos, sa pagbabalik ni Luca, binitawan niya ang kanyang pag-angkin sa posisyon at bumalik sa Southern Ridge kasama ang mga Kaidan na kanyang kasama. At saka, sabi ng mga Kaidan lahat na ang dumukot kay Luca ay may hawak na itim na espada. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinulyapan niya ang Malevolent Sword sa mesa. "Naghinala ako sa iyo sa simula. Ngunit dahil wala kang ganoong uri ng lakas, nahirapan akong paniwalaan. Gayunpaman, pagkatapos na maging ulo ng pamilya, natuklasan ko na ang lahat ng mga hadlang sa aking pamamahala ay tinanggal. Maging ang mga Kaidan ng pakikipagtulungan at mga deal sa negosyo ay madaling napag-usapan. Pagkatapos ay dumating ang Celestial Sect, isang bagong sekta sa sinaunang martial world na lumitaw ng wala saan. Wala pang nakita sa sect leader ng Celestial Sect. Sinasabi ng mga alingawngaw na ang sect leader nito ay gumagamit ng itim na espada.
At ang kanyang diskarte sa espada ay walang kapantay. Sinasabi rin nila na walang sinuman ang makatiis ng kahit isang suntok ng espada. Composed, Thea asked, "What are you trying to say?" Nakangiting sabi ni Maxine, "Salamat sa tulong mo for the past 2 months. Kung hindi ko na-secure ang posisyon ng family head. Kung wala kang tulong, hindi ko magagawa kung ano ang mayroon ako. Sa tingin mo ba ako ang tumulong sa'yo? Hindi ka ba?" Tanong ni Maxine. "Naghinala na ako sa iyo sa simula. Gayunpaman, tinanggihan ko ang ideya. Pagkatapos ng seryosong pag-iisip tungkol dito, naalala ko ang katotohanan na nahahawakan ng dugo ng spirit turtle. Ang dugo nito ay isang misteryosong bagay. Ang mga makapangyarihang tao ay nagbubuwis sa kanilang buhay upang patayin ang espiritong pagong at muli ang kaibuturan. Ang dugo ng spirit turtle ang nagpalakas ng iyong lakas sa maikling panahon." Napatitig sa mata ni Maxine si Thea at nagtanong, "Bakit mo ako tinulungan?" Naguguluhan siya all this while. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tanungin si Thea tungkol dito. Dahil kumakatok siya sa kanyang pinto. Naisip niya na ito na ang perpektong pagkakataon para magtanong. "Alam mo namang may crush ako kay James. Bakit mo ako tinulungang mas secure ang posisyon ng family head regardless?" Iyon ay dahil ang kanyang paglalakbay ay magiging taksil at ang kanyang mga kaaway ay magiging mabigat. Kailangan mo siyang tulungan. Mahinang sabi ni Thea. Nakita ko. Bumungad sa mukha ni Maxine ang realisasyon. Hindi niya moari ang layunin ni Thea kahit anong pilit niya. Maling inakala ni Maxine na gagawin ni Thea ang lahat para iwasan siya. Kung isa sa alang-alang na niya ay isang karibal sa pag-ibig. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Thea dahil kay James. Tanong ni Maxine, "So what seems to be the matter?" Kabanata 13:30. Hindi man lang nagulat si Maxine sa pagdating ni Thea. Base sa kanyang mga kalkulasyon, tiyak na nandito si Thea para harapin siya dahil alam na niya ang pagkakakilanlan ni Thea bilang sect leader ng Celestial Sect. Sa prestihiyo at lakas ngayon ni Thea, paano siya uupo habang pinagmamasdan ng kanyang minamahal na niyayakap ng ibang babae? Ngayon, gayunpaman, nahirapan siyang maunawaan ang proseso ng pag-iisip ni Thea. Wala iyon. Malumanay na nagsalita si Thea. "Pumunta ako dito para sabihin sa iyo na tulungan mo si James sa abot ng iyong makakaya. Dahil may kapangyarihan akong gawin ang pinuno ng pamilya ng mga Kaydan. Maaari rin kitang alisin sa iyong posisyon." Tapos, tumayo siya at umalis. Nang makarating siya sa harap ng pinto ay huminto siya at lumingon kay Maxine. "By the way, stop seducing my husband. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari." Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod na siya para umalis. Habang pinagmamasdan ni Maxine ang umaatres na figure ni Thea, naging malungkot ang ekspresyon nito. Bagamat inakala niya na si Thea ang sect leader ng Celestial Sect at ang taong tumutulong sa kanya sa likod ng mga eksena. Ito ay haka-haka lamang. Ngayong umamin na si Thea, medyo naiinis siya. Noong una niyang narinig si Thea kay James. Isang mahina at marupok na babae pa rin si Thea, upang iligtas si James mula sa apoy. Ang kanyang mukha ay pumangit. At siya ay nagdusa ng husto dahil dito. Matapos maibalik ang kanyang hitsura, siya ay pinagnanasan ng maraming lalaki at halos mawala ang kanyang kailan isang puri. Sa maikling halaga lang ng panahon, siya ay lumaki upang maging isa sa pinakamakapangyarihang Grandmaster ng sinaunang martial world. Kung ikukumpara kay Thea, naniniwala si Maxine na wala siyang pagkakataon. Halos imposibleng bawiin si James mula sa kanya. Bagamat pinahintulutan ni Maxine ang presensya ni Thea, kabaligtaran naman ang nangyari kay Thea. Si Thea ay lumaki sa labas ng mundo. Dahil dito, nakasanayan na niya ang monogamy at hindi niya isasama ang kanyang asawa sa sinumang babae.
Ang sakit ng ulo ko. Marahang hinimas ni Maxine ang kanyang templo. Mabilis ang pag-unlad ni Thea kaya napakalaki nito para sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang tulong, maaaring hindi niya makuha ang posisyon ng padre de pamilya ng mga Kayden. Maaaring maging tama, sa palagay ko, huminga ng malalim si Maxine. Habang binibisita ni Thea si Maxine, kinontak naman ni James si Delilah. Gayunpaman, ang numero ay hindi magagamit. James furrowed her eyebrows and murmured, "Anong nangyari? Bakit hindi available ang number? May nangyari bang masama sa kanya?" Kinumpirma niya ang numero ng telepono. Nang makitang hindi nagbabago ang numero, nagdilim ang ekspresyon ni James. Nahulaan niya na maaaring mangyari sa kabisera pagkatapos ng pagkakakulong sa patriarch ng mga Toxin. Kung hindi magiging available ang numero ni Delilah. Nagtungo siya sa apartment na tinitirhan ni Delilah. Wala na itong laman at walang presensya ng tao. Nang makita ito, tinanong ni James ang may-ari. "Nako, lumayo ang mag-ina last year. Parang may nanggugulo sa kanila." Nang marinig ito, nakumpirma ang mga hinala ni James. Matapos ang pagkakakulong ng patriarch ng mga Toxin at ang kanyang pag-alis sa Mount Thunder sect, may dumating na naghahanap kay Delilah at sa kanyang ina. Anong ginagawa ng kumpanya ng stepfather niya? Bakit ang daming humahabol dito? Bulong ni James. Kaagad, mabilis siyang nagtungo sa rehiyon ng militar. Sa opisina ng emperador sa rehiyon ng militar. "James." Pumasok si Henry sa silid at nagtanong. "Bakit mo ako pinatawag dito ng nagmamadali? May problema ba?" "Henry, imbestigahan mo agad ang Bluetech Corporation. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng kumpanyang ito at ang background ng amo nitong si Xavier Zachary." Noon, iniimbestigahan lamang ng rehiyon ng militar ang dahilan ng pagkalugi ng kumpanya at wala ng iba pa. Kabanata 1331. Nalugi ang korporasyon dahil gumawa ito ng pambihirang tagumpay sa pananaliksik sa isang teknolohiya. Napansin ito ng pamilyang Toxin at itinulak ito sa pagkabangkarote. Ang may-ari ng korporasyon na si Xavier Zachary, sa kabilang banda, ay naglaho sa paghusga sa kung paano patuloy na ginugulo ng mga Toxin si Delilah. Buhay pa si Xavier. Siya ay nagtago lamang sa teknolohiya na binuo ng korporasyon. "Yes, I'll go right now." Tumango si Henry at nagmamadaling lumabas ng opisina. Pagkaalis niya, ginamit ni Henry ang tungkulin ng Red Flame Army para simulan ang pagsisiyasat sa Bluetech Corporation. Hindi rin umalis si James at naghintay sa headquarters ng military region. 2 oras na paghihintay. Makalipas ang 2 oras, bumalik si Henry na may dalang dokumento. Inabot niya ito kay James at sinabing, "Mr. Kayden, this is all of Bluetech." Ang impormasyon ng corporation, kabilang ang partikular na impormasyon tungkol sa may-ari ng Bluetech Corporation. Sige, kinuha ito ni James at sinabing, "Henry, tumingin ka sa ibang tao." WHO. Tanong ni Henry. "Travis' daughter, Delilah Kimberly," sabi ni James. Ang kanyang stepfather, Xavier, ang may-ari ng Bluetech Corporation. Mula noong Bluetech, nabangkarote ang corporation at nagtago siya sa data. Maraming tao ang nagsimulang pantirya ang ina ni Delilah at ang sarili niya. Nawawala na siya, at na-deactivate ang numero ng kanyang telepono. Oo. Tingnan ko kaagad. Agad na nag-alala si Henry nang malaman niyang anak ito ni Travis. Si Travis ay isang general sa Southern Plains na namatay sa paglilingkod sa kanyang bansa. Ang kanyang anak na babae ay hindi dapat magdusa ng anumang pinsala. Binuklat ni James ang dokumento at nagsimulang magbasa. Ang Bluetech Corporation ay isang tech na kumpanya na nagsagawa ng siyentipikong pananaliksik. Itinatag sila 10 taon na ang nakalilipas, at ang kanilang pananaliksik ay pinag-aralan sa mga chip ng mobile phone.
Si Xavian ay ang punong inhinyero ng isang kilalang kumpanya ng mobile phone. Kalaunan ay nagbitiw siya at itinatag ang Bluetech Corporation. Sa paglipas ng mga taon, kumikita siya ng malaking halaga. Ngunit inilagay niya ang lahat ng kanyang kinita sa pagsasaliksik. Ang impormasyon sa dokumento ay napakasimple. Hindi alam ni James kung anong teknolohiya ang binuo ng Bluetech Corporation o kung bakit napakaraming tao ang interesado dito mula sa dokumento lamang. Maaari niyang hulaan na konektado ito sa mga chip ng telepono, ngunit hindi niya maintindihan o, sa ibang paraan, walang alam tungkol sa elementong ito ng mga telepono. I should consult with someone who is knowledgeable about this. Mahinang ungol ni James. Maaaring hindi alam ng ibang tao ang tungkol dito. Ngunit tiyak na alam ni Halvor. Kung talagang wala siyang alam tungkol dito, hindi sana siya gumawa ng move sa Bluetech Corporation. Lumabas si James sa punong tanggapan at nagtungo sa bilangguan sa rehiyon ng militar. Ito ay itinalaga para sa pagkakakulong ng mga mapanganib na kriminal at doon din nakikipag-date na nakakulong si Blake. Ang lugar na ito ay lubhang pinatibay, na may mga bantay na nakatalaga sa bawat ilang hakbang. Emperador, lumapit si James, at sabay-sabay na nagsaludo ang mga sundalong nakatayo sa gate. Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat sa iyong pagsusumikap. Buksan ang tarangkahan ng kulungan. Pupuntahan ko si Halvor." Oo. Lumapit ang isang sundalong may hawak ng susi at binuksan ang bakal na tarangkahan sa kulungan. Dahil kinuha ni Blake mula roon, na-update ang mga bagay. Underground na bilangguan bukod sa bakal na tarangkahan. Medyo naka-install ang mga pinto at pintong protektado ng password at may mga fingerprint lock. Posibleng kahit isang rocket launcher ay hindi makakapagbukas ng pinto. Naglakad ang ilang nakatalagang tauhan nang bumukas ang bakal na tarangkahan. Isa-isa nilang ipinasok ang mga password. At pagkatapos ay binuksan nila ang pinto gamit ang kanilang mga palm print. Matapos buksan ang isang serye ng mga pinto, pumasok si James sa ilalim ng kulungan. Madilim at basa sa loob. Tili, tili, tili. Nariyan din ang tunog ng mga daga na tumitili. Lumapit si James. Ang ilang nagulat na mga daga ay nagsisiksikan. Ay, sa patnubay ng mga sundalo ng Red Flame Army. Dumating si James sa lokasyon kung saan banihag si Halvor. Si Halvor ay natutulog sa isang banig sa lupa. Napaupo siya nang makarinig siya ng mga yabag. Nang makita niya si James sa labas ng gate, hindi niya napigil ang tumayo at sumugod sa kanya. Hinawakan ng dalawang kamay ang bakal na gate. Umungal siya. "James, B***starred ka. Palabasin mo ako ngayon, o lipulin ko ang buong pamilya mo." Kabanata 1332. Tinulak ni Halvor ang bakal na tarangkahan at umungol sa galit. Kahit na siya ay hindi kapani-paniwalang matanda. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Kalahati. Sa pagsisikap na makalabas, sinubukan niyang kalugan ang bakal na gate sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit nanatili itong hindi matinag. Bahagyang ngumisi si James habang nakatingin sa galit na si Halvor sa selda. "Halvor, hindi mo pa ba alam ang sitwasyon ngayon sa puntong ito? Naniniwala ka ba na ilalabas ka ng mga tao sa labas?" Habang sinasabi niya iyon, iminuwestre niya ang kawal sa likuran niya at sinabing, "I unlock ang pinto." Lumapit ang sundalo sa likod niya at binuksan ang bakal na pinto. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumugod si Halvor, at sa isang iglap ay itinaas ng sundalo sa likod ni James ang kanyang sandata. Agad namang napatigil si Halvor at tumingin kay James na puno ng hinanakit ang mukha. "Tumayo ka." Malamig na tahol ng sundalo. Napaatras si Halvor, at pumasok si James sa selda. Isang sundalo ng Red Flame Army ang nagbitbit ng upuan. Umupo si James, kumuha ng sigarilyo, at sinindihan.
Napuno ng usok ang hangin sa madilim at madilim na kulungan sa ilalim ng lupa. Halvor, seryoso kung minamaliit ang mga Tucson. Ipinapalagay ko na ang mga Tucson ay isang mayamang pamilya lamang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon sila ng ganoon kalawak na network ng mga contact. Kahit na ang ilang matataas na opisyal ng Red Flame Army ay sinusubukang malaman kung paano ka ilalabas. Tumayo si Halvor sa isang tabi at tinitigan si James. Malamig niyang sabi, James, kara-rating mo lang sa capital. Hindi mo malalaman kung gaano kalalim ang tubig sa capital. This involves many people's interest. Ito ay hindi lamang tungkol sa pamilya Tucson. Nararamdaman mo ba ang pressure ngayon? Nagsisimula pa lang. Ang lakas talaga ng loob mong magsisimula ng away. Pero tiyak na hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Natahimik si Halvor. Sa kanyang pananaw, 2 buwan na siyang ikinulong ni James at walang ginawa sa kanya. Kaya malamang natakot siya sa magiging epekto nito. Ngayon, dumating si James para makipagkita sa kanya ng personal. Ipinakita nito na malapit nang gumuho si James sa pressure. Pressure, hehe. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni James. Anong klaseng pressure kaya ako nandito para makipagkita sa iyo dahil lang may tanong ako sa iyo? Ganoon ba? Mukhang hindi kumbinsido si Halvor. Casual na tanong ni James. Bakit gusto ng mga Tucson na lumipat sa Blue-Tech Corporation? Anong pananaliksik ang binuo ng Blue-Tech Corporation na pumukaw sa interes ng pamilyang Tucson? Bakit sinusubukan pa rin ng mga tao sa labas na makuha ang teknolohiyang ito kahit na nakakulong ka? Walang sinabi si Halvor at nanatiling tahimik. Napaisip siya. Iniisip niya ang totoong dahilan ng pagdalaw ni James. Siguradong hindi dumating si James para itanong ang tanong na ito. Sa kanyang opinyon, dapat ay sumuko na siya sa pressure at nakipagkasundo. Noong siya ay nakatakas dati gamit ang isang helicopter ngunit naharang ni James. Alam niya na si James ay isang martial artist at isang makapangyarihan sa gayon. Bilang pinuno ng isa sa pamilya ng capital, alam niya ang pagkakaroon ng mga martial artist. Ang mga bagay ay medyo komplikado din sa mga sinaunang martial artist. Ang mga pamilya at grupo ng mga sinaunang martial artist ay hindi mapaghihiwalay na kasama sa ilan sa mga konsorsya ng capital. Ang kanyang mga ngunit hindi lamang para sa ilan sa mga nagtatrabahong opisyal. Sila ay nagpapakita din sa mga klase ng maraming sinaunang martial artist at maging ang hari ng Seoul. Hindi maisip ni Halvor kung bakit walang aktibidad sa labas habang lumilipas ang 2 buwan. At kung bakit matatag pa rin ang pagkakaupo ni James sa trono ng emperador. Halvor, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung makikipagtulungan ka sa akin, ituturo kong nakapagbayad ka na sa iyong mga krimen. Ginagarantiya ko na mabubuhay ka. Kung hindi, hindi ka na mabubuhay ng mas matagal. Muling nagsalita si James. James, I'm asking. What's the current situation outside? Tanong ni Halvor. Siya ay nakakulong ng higit sa 2 buwan sa lugar na ito. Na nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, hindi niya alam ang mga pangyayari sa labas. Halvor, oh Halvor, umabot ka na sa puntong ta at hindi ka pa sumusuko. Nang hahawakan ka pa ba sa maling pag-asa na may magliligtas sa iyo sa sitwasyong ito? Sabihin mo sa akin kung saan ang iyong assurance na iiwan mo ta, kung saan nagmumula ang lugar, sabihin mo sa akin. Sino ang nasa likod mo? At saan sila kukuha ng kapangyarihan para palayasin ka? Kung sasabihin mo sa kanila ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Red Flame Army. Pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ng diretsyo mabagal na haharapin ang mga taong ito sa susunod. Sa loob ng 6 na buwan, sisiguraduhin kong mahuhuli silang lahat. Kabanata 13:33, medyo nabibigla si Halvor sa sinabi ni James.
Hindi niya inaasahan na ganoon ka-bold si James. Kaya mo ba ang resulta? James, naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng paghampas sa mga taong ito? Ito ang mga opisyal ng Sol na nagpakita ng pambihirang merito at serbisyo. Kahit na sila ay nagkasala, gumawa sila ng malaking kontribusyon sa pagtatayo ng Sol. Si Sol ay magiging sa kaguluhan kung sila ay mahuli. You don't need to worry about that. I have the courage to do this. Natural. I have strategies for handling the fallout. Sabi ni James na walang pakialam. Nang marinig iyon, napaatras si Halvor. Ilang segundo rin bago siya kumalma. You wouldn't dare. James. You certainly wouldn't. Hindi mo alam kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Isa kang sinaunang martial artist. Kaya malalaman mo ang tungkol sa Orient Commerce. Kung magpupursage ka dito, Orient Commerce hindi kita hahayaang makaalis. Orient Commerce. Kumunat ang noo ni James. Ano ba itong Orient Commerce? Sa totoo lang hindi ko alam. Nag-isip sandali si Halvor at sinabing, totoo, hindi ka miyembro ng lupong ito. Normal lang na hindi mo alam. Okay, enough of this nonsense. Tanong ko lang, ano ang nakakuha ng atensyon ng pamilya Toxin? At anong pananaliksik ang isinagawa ng Blue-Tech Corporation? Hindi nagtanong si James tungkol sa tinatawag na Orient Commerce. Aware siya na kahit tanungin niya si Halvor, baka hindi sabihin sa kanya ni Halvor. Nilalayo niyang magsaliksik pa mamaya kapag nakaalis na siya doon. Isang bagong teknolohiya sa komunikasyon. Tumigil sa pagtatago ni Halvor bilang tugon sa tanong na ito. Anong bagong teknolohiya sa komunikasyon? Sa malawak na paggamit ng 6G, ang komunikasyon sa internet ay hindi nagbibigay ng kasiyahan sa publiko. Sa kasalukuyan, ang bawat tech na kumpanya sa mundo ay nagsasaliksik ng isang uri ng bagong teknolohiya. Paliwanag ni Halvor. Nang marinig iyon, napukaw ang interes ni James at nagtanong siya. Anong teknolohiya? Sa industriya, ito ay tinatawag na Z. Ito ay isang teknolohiya na higit pa sa modernong komunikasyon. Sumasakit ang ulo ni James habang nakikinig. Ang daming kalokohan. Magsalita sa mga salitang naiintindihan ko. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Habang pinagmamasdan niya si James na humithit ng sigarilyo. Lumutang din ang pagkalulong sa sigarilyo ni Halvor. Mahigit 2 buwan na siyang nakakulong. Hindi siya naninigarilyo sa loob ng 2 buwan. Casual na inabot ni James ang pakete na nasa kanya. Kasama ang isang lighter. Umupo si Halvor sa lupa sa banig. Kumuha ng sigarilyo, at sinindihan. May isang uri ng chip ng telepono na pinangalanang Z-chip. Ang chip na ito ay maaaring mag-virtualize ng data. Sa madaling salita, kapag gumagawa ng online na tawag, ang chip ay may kakayahan na isaulo ang lahat ng data ng isang tao at i-project ito sa katotohanan. Sa panahon ng tawag, magpapakita ang telepono ng larawan ng ibang tao. Na parang 2 tao ang nakikipag-usap ng harapan. Nakakamangha talaga. Natigilan si James. Ito ay isa lamang sa mga lugar. Kapag naging malawak na ang paggamit ng Z-Network, i-digitize nito ang buong mundo, na magbibigay daan sa lahat na ma-virtualize. Magiging posible ang paglikha ng isang virtual na mundo, gamit ang teknolohiya ng virtualization. Isang virtual na mundo ng laro ay maaaring malikha. Hindi lang ito magiging laro para sa iyong telepono o computer. Ang mga tao ay ipinapakita bilang virtualized na data at papasok sa virtual na mundo na ang lahat ng kanilang mga pandama ay gumagana ng eksakto tulad ng ginagawa nila sa totoong mundo. Pagdating sa teknolohiya ng Z, nagsimulang magsalita si Halvor nang walang tigil. Matapos marinig ang tungkol dito, maging si James ay naintriga at kailangang magbigay ng kanyang papuri. Napakaganda ng bagong teknolohiyang ito.
Ang modernong agham at teknolohiya ay sumulong sa punto kung saan kahit na ang gayong teknolohiya ay maaaring maging posible. Kaya, ang pananaliksik ng Blue Tech Corporation ay nakalink sa teknolohiya ng Z. Tanong ni James. Oo, sa paghit-hit ng sigarilyo, sinabi ni Halvor, kahit na nahawakan lamang nila ang mga bahagi nito, o kung ano ang maaaring ituring sa pangunahing yugto. Kapag nakuha ang teknolohiyang ito, ang kasunod na pananaliksik ay magiging mas mabilis. Ang teknolohiyang Z ay maaaring hindi na mabuo pa. Sa 30 taon hindi 30 taon hindi hihigit sa 20 taon. Kabanata 1334. Alam mo ba kung gaano karaming pera ang dadalhin kapag ginawa ang pananaliksik? Wala kang ideya, hindi mo maiisip ang mga mula rito. Lalong naging passionate si Halvor habang nagsasalita. Tumayo siya, tinuro si James, at malakas na sinabi, James, pinapayuhan kita na palabasan mo ako ng mabilis. Kung hindi, mahihirapan ka. Malaking gulo. Tumalikod si James at umalis. Hindi siya pinansin. Pagkaalis niya, kinuha ng isang sundalo ng Red Flame Army ang upuan at nilock ang bakal na pinto. James, bumalik ka dito. Mula sa kanyang likuran, maririnig ang galit ni Halvor 1. Pagsisisihan mo ito. Siguradong pagsisisihan mo ito. Hindi mo alam kung sino ang nagtatag ng Orient Commerce. Ang mga miyembro ay pawang mga totoong bigwig. At hindi mo kayang saktan sila. Nang marinig ni James ang mga salitang ito, naiintindihan ko ang kanyang narinig. Kasangkot dito ang mga sinaunang martial artist. Ang tubig ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, wala siyang takot, kahit sino pa ang kasama. Sabay-sabay niyang tatanggalin ang mga ito. Umalis siya sa bilangguan at muling bumalik sa rehiyon ng militar. Nakaupo si James sa opisina. Nakasandal sa isang upuan. Nawala siya sa pag-iisip habang hinahaplos niya ang kanyang baba. Orient Commerce. Hindi pa niya narinig ang Chamber of Commerce na ito. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang may nagbalita nito. Bago gumawa ng kanyang hakbang, kailangan niyang magkaroon ng masusing pag-unawa dito. Makatitiyak lang siya, na ang kanyang mga susunod na aksyon ay magiging matagumpay kung siya ay handang mabuti. Ang pamilya Kayden ay isa sa Ancient Four. Ang ekonomiya ni Sol ay nasa ilalim ng kontrol ng 4 na pamilya. Tiyak na narinig nila ang Orient Commerce. Maaaring sila ay mga miyembro ng Orient Commerce. Marahil kahit na mga senior na miyembro. Kailangan niyang makipagkita kay Maxine kung gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanila. Gayunpaman, medyo natakot siya habang iniisip ang mga sinabi at ginawa ni Maxine. Bahagyang nangangamba si James na makilala si Maxine ng mag-isa. Pupunta ako kay King. Nag-isip siya sandali. Ayon kay Halvor, kasangkot dito ang maraming interes ng mga tao. Kabilang ang interes ng hari. Tila mas komplikado ang hari kaysa sa hitsura niya. Tiyak na nasangkot siya sa maraming malilim na pakikitungo. Umalis si James sa rehiyon ng militar. Sa ilalim ng escort ng mga sundalo ng Red Flame Army. Nagmamadali siyang pumunta sa Peace Mansion. Samantala, sa sala sa Peace Mansion, nakaupo si King sa isang sofa. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaki. Mukhang nasa 60s ang lalaki at nakasuot ng frock coat. Pinandilatan niya ang hari. Ito ay walang iba kundi si Mr. Lee. Magaling, mataimtim na tiningnan ni Mr. Lee ang hari, na nakaupo sa sofa. Zacharias Thibaut, hindi kita sinanay ng walang kabuluhan sa mga nakaraang taon. Ang iyong mga diskarte ay talagang lampas sa aking pangunawa. Zacharias Thibaut ang pangalan ng kasalukuyang hari ng Sol. Sa normal na mga pangyayari, tinawag siya ng iba bilang hari. Ilang tao ang gumamit ng kanyang pangalan kapag siya ay tinutugunan. Umupo ang hari sa sofa. May hawak na premium na sigarilyo. Dahil tinawagan at binyantaan siya ni James noong araw na iyon.
At pagkatapos niyang sumuko sa pagpatay sa mga martial artist sa buong mundo. Alam niyang darating ang araw na ito. Naisip niya na hanggat hindi pa namatay si Mr. Lee, walang alinlangan babalik siya para parusahan siya. Bakas sa mukha niya ang guilt. Sabi niya, Mr. Lee, wala na rin akong magagawa. Kung hindi aalisin ang mga sinaunang martial artist sa loob ng hangganan ni Saul. Hindi magiging mapayapa si Saul. Iyan ay walang katotohanan. Mr. Lee nagmura at fume. Alam mo ang paninindigan ng mga sinaunang martial artist ni Saul sa isang pandaigdigang saklaw. Kung ang mga sinaunang martial artist ni Saul ay mapapawi, ang mga kaaway na bansa ay nangangati na saktan muli tayo. Hindi bati ang mga mandirigma mula sa mga isla na bansa at ang mga kabalyero mula sa ilan sa mga bansang kanluran ay mabigat na kalaban. Hindi gumanti ang hari, hindi na kailangang sabihin. Batid niyang may mga makapangyarihang mandirigma sa ibang bansa. Ngunit naglakas loob pa rin siyang mag-aklas dahil may mga plano siya. Lihim din siyang may kontrol sa kanilang elite. Ang mga elite na ito ay higit na nagdudulot ng pangangasiwaan ng mga makapangyarihang mandirigma mula sa ibang bansa. Kabanata 1335. Half. Huminga ng malalim si Mr. Lee. Pinilit ang sarili na kumalma. Hindi ngayon ang oras para panagutin ang sinuman. Umupo siya at tumingin sa hari sa tapat niya. Talagang hindi nasisiyahan sa iyo ang guro. Gusto nilang sabihin ko sa iyo na gampanan mo ng maayos ang iyong mga tungkulin sa susunod na 6 na buwan at pangalagaan ang paghalili. Huwag mong alalahanin ang iyong sarili sa iba. At huwag makialam. O kung hindi, sinabi ni Mr. Lee ang mga salitang ito. Pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon ng hari. Nagmamadaling dumating si James sa Peace Mansion. Pagkababa niya ng sasakyan ay nakita niya si Mr. Lee na galit na naglalakad palabas. Napatingin si Mr. Lee kay James at natigilan. Gayunpaman, hindi niya ito binati. Matapos matigilan sandali, tumalikod siya, naglakad palayo. At sumakay sa malapit na itim na kotse. Habang pinapanood si Mr. Lee, naaalis na, hinimas ni James ang kanyang baba at bamulong. Asterisk na wala si Mr. Lee ng mahigit 2 buwan. Ngunit ipinakita siya ngayon at binisita pa nga si Harry. Ito ay tiyak na hindi maganda. Hindi pumasok si James sa Peace Mansion hanggang sa makalayo si Mr. Lee. Sa entrance ng living room. Nakatayo doon si Gloom. Nang makita niya si James. Lumapit siya at binati. Nandito ka pala. Oo. Marahang tumanggaw si James at sinabing. Mayroon akong ilang katanungan para kay Harry. Ngayon, ang tanging makakasagot sa akin ay ang Harry. Nasa loob ang Harry. Binuksan ni Gloom ang pinto sa silid at sinenyasan siyang magpatuloy. Pumasok si James sa loob. Pagpasok sa silid, napansin niya ang hari na nakaupo sa isang sofa. Humihit-hit ng sigarilyo. Makapal na usok ang hangin sa kwarto. Medyo nabulunan. Lumapit siya at umupo sa tapat ng king. Pagkatapos ay kumuha si James ng sigarilyo sa mesa at sinindihan ito. What's the matter? In a bad mood. Dumating ba si Mr. Lee para pagsabihan ka? Kailangan niyang itanong. Alam ni James na pumunta rin si Mr. Lee sa Mount Thunder Sect. Nang kumilos ang hari laban sa mga martial artist ng Mount Thunder Sect. Hindi may iwasang kumilos din siya laban kay Mr. Lee. Si Mr. Lee ay nakalabas ng buhay. Kaya, tiyak na magpapakita siya para pagsabihan siya. Ito ay inaasahan. Sabi ng hari nang walang pag-aalinlangan. Mr. Lee has always been the person behind you. Dahil sa suporta niya, nagawa mong umakyat sa trono noon. Ngayon magkaaway kayo, pero hindi kanya sinisisi at basta na lang umalis. Mukhang naguguluhan si James. Ang alam niya lang nasa likod ng hari ay si Mr. Lee at ang hari ay nakaakyat sa trono sa suporta ni Mr. Lee.
Wala siyang ideya sa iba pang koneksyon ng dalawa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng hari. Kahit na ako ay maaaring humawak ng isang tila makapangyarihang posisyon. May mga limitasyon sa lahat ng paraan. Hindi ako nagkaroon ng pahintulot kay Saul. Anumang malalaking desisyon na ginawa ko ay inayos ng isang mas mataas. Bakas sa mukha ng hari ang pagbibitiw. Wala siyang hangin ng isang monarko sa sandaling ito. Sa halip, siya ay nagkaroon ng hitsura ng isang tao na nakaranas ng maraming hamon sa buhay. Naintriga si James. Tanong niya, sabihin mo sa akin, sino ang nasa likod mo? Napangiti ng walang magawa ang hari at sinabing, isa lang akong puppet na sinusuportahan. Yun lang. Hindi lang ako. Maging ang huling hari at ang haring nauna sa kanya ay tinulungan at umakyat lahat. Lahat tayo ay tumatanggap ng utos mula sa iba. Sino ang taong ito? Napakunot noo ni James, hindi niya akalain na magiging puppet ang kasalukuyang hari. Ang katotohanan na ang mga nakaraang hari ay mga puppet din ay isang mas malaking sorpresa. Ito ay medyo sumalungat sa kanyang pangunawa at lumampas sa kanyang imahinasyon. Huminga ng malalim ang hari at sinabi, ito ay dapat sabihin sa simula. Mukhang matamang nakikinig si James. Nang ang unang bagong hari ay nakoronahan. Siya ay nagbitiw sa trono pagkatapos lamang ng 10 taon sa kapangyarihan. Gayunpaman, ang unang hari ay isang martial artist. Siya ay may mahabang buhay sa darating. Kahit na siya ay bumaba sa trono. Ang pangalawang hari ang kanyang alagad at sinunod ang kanyang mga tagubilin. Pagkatapos ni Lance, ibinaba ng hari ang trono. Pinagsama niya ang Ancient Four, pati na rin ang ilang martial artist, at itinatag ang Orient Commerce. Nagulat si James nang marinig iyon. Orient Commerce. Ito ang Orient Commerce na binanggit ni Halvor. Kabanata 1336. Nagsimulang magsalita ang hari tungkol sa Orient Commerce. Noong panahong iyon, ang bansa ay nahuhulog sa lahat ng paraan. Marami pa ring naghihirap sa bansa. Marami ang giniginaw at nagugutom. Hindi pa magagamit ang kuryente sa maraming lugar. Itinatag ni Lance ang Orient Commerce para sa dalawang layunin. Una sa lahat, nababahala na siya sa mga sinaunang martial artist na pinamumunuan ng Ancient Four ay makialam sa mga gawain ng bansa. Kaya itinatag niya ang Orient Commerce. Hinayla ang mga pamilyang ito at sinaunang martial artist. At inakay sila sa kapalaran. Higit pa rito, gumawa sila ng kasunduan na huwag makialam sa mga pangunahing usapin ng bansa. May isa pang layunin. At iyon ay upang gabayan ang mga tao ng bansa patungo sa kaunlaran. Ang Great Four, pati na rin ang ilang martial artist, ay lumitaw mula rito at itinatag ang kanilang sarili sa capital. Sa nakalipas na ilang dekada, ang ekonomiya ni Saul ay nakaranas ng napakalaking paglago. Ang mga sinaunang martial artist, na pinamumunuan ng Ancient Four, ay nakakuha ng kontrol sa ekonomiya din ni Saul. Gayunpaman, napakaraming tao ang nasasangkot, at ang mga koneksyon sa pagitan nila ay lubhang komplikado. Bukod sa mga sinaunang martial artist na pinamumunuan ng Great Four, mayroon ding mga karaniwang pamilya at opisyal. Upang patatagin ang sitwasyon, si Lance, ang Pangulo, ay nagbigay ng konsesyon sa lahat ng mga kilalang pamilya at malalaking opisyal nitong nakaraang dekada. Pumikit siya hanggat hindi sila lumayo. Nagresulta ito sa masalimuot na web ng mga koneksyon ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang paglipat laban sa isa sa mga ito ay may epekto sa kanilang lahat. Matapos ito, sa wakas ay naunawaan ni James kung paano marinig ang mga relasyong ito sa isa't isa. Mayroon ka rin bang interes dito? Tumingin si James kay hari. Ibinalik ng hari ang tingin kay James at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dito?
Pumunta ako sa ilalim ng kulungan sa ilalim ng lupa para makipagkita kay Halvor at tinanong siya tungkol sa teknolohiyang ginagawa ng Blue-Tech Corporation. Sinabi niya sa akin ang ilan sa mga ito at sinabi na kung may gagawin ako sa kanya. Makakaapekto ito sa maraming interes ng mga tao. Pati sa iyo. Casual na sabi ni James. Seryoso ang ekspresyon ng hari. Nagsimula siyang mawala sa kanyang mga iniisip. Tinitigan ni James ang hari at hinihintay ang sagot nito. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim ang hari at sinabi, kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, hindi magkakaroon ng kapayapaan kay Saul. Ang mga problema ay walang alinlangan na babangon. Upang maiwasan ang karagdagang gulo, gusto kong lutisin ang kasalukuyang sitwasyon. Nangangailangan ito ng higit pa sa paglipol sa mga sinaunang martial artist. Kailangan kong bawiin ang kontrol sa ekonomiya ni Saul. Kaya ka nakikipag-collaborate kay Halvor? Tanong ni James. Hindi naman talaga ito collaboration. Sabi ni Harry, na-implement ko na ang mga plano ko noon pa man at palihim na rin akong bumuo ng consortium. Nitong nakaraang taon, ang consortium na itinatag ko ay nakikipagtulungan din sa mga pangunahing pamilya at konsorsya. Gusto mo lang bang tapusin ang kasalukuyang sitwasyon? Tumingin si James kay King. May mga reserbasyon siya tungkol sa kanya. Tanong niya, hindi mo ba sinusubukang ibagsak ang Orient Commerce? Ibagsak ang komersyal na imperyo na itinatag ni Lance. Bumuo ng bagong komersyal na imperyo. At pagkatapos ay umatras sa likod ng mga eksena para gawin ang kasalukuyang ginagawa ni Lance. Hindi ganoon ang kaso. Paglilinaw ng hari, hindi ko talaga naisip iyon. James, ang gusto ko lang ay alisin ang lahat. At dalhin kay Saul ang tunay na katatagan at kapayapaan. Nanatiling tahimik si James at hindi umimik. Marahil ay ginawa ng hari ang parehong bagay na ginawa ni Lance sa nakaraan. Malas lang niya na napakaraming hadlang ngayon. Ang nakitang hadlang ay ang Orient Commerce ni Lance. O mas partikular, ang mga sinaunang martial artist na pinamumunuan ng Great Four. Kung wala ang mga ito, madali niyang magagawa ang ginawa ng matandang hari. Ako na ang bahala sa mga bagay na ito. Tumayo si James at umalis. Matapos umalis sa Peace Mansion, mukhang marami siyang iniisip. Ang kasalukuyang sitwasyon ay mas kaysa sa inaasahan niya. Sa kasalukuyan, kailangan niyang harapin hindi lamang si Luke Jan mula sa Gu Sect, kundi pati na rin ang unang araw ni Saul, si Lance. Ang kasalukuyang hari ay maaaring maging kalaban din. Anuman, ang kasalukuyang hari ay sumusuporta pa rin sa kanya sa ngayon. Ipinagkakalob na kailangan niya ang mga kamay ni James upang linisin ang lahat ng ito at alisin ang mga hadlang sa kanyang imperyo. Ang kagyat na pagring ng kanyang telepono ay naputol ang pag-iisip ni James. Inilabas niya ang telepono at sinipat. Mukhang galing kay Henry ang papasok na tawag. Tinanggap ni James ang tawag at nagtanong. May resulta ba ang investigasyon? Oo, meron. Sige, babalik ako kaagad sa rehiyon ng militar. Mag-uusap tayo kapag nagkita tayo. Tinapos ni James ang tawag at inutusan ang sundalong nasa likod ng manibela. Magmadaling bumalik sa rehiyon ng militar. Oo, natapakan ng sundalong nasa likod ng gulong ang gas. Nakasandal sa upuan. Pumikit si James at nagpahinga. Kabanata 1337. Di nagtagal. Dumating siya sa rehiyong militar ng Red Flame Army. Sa opisina, ayon sa investigasyon, Mr. Hayden, mahigit 2 buwan na ang nakararaan. Noong umalis ka sa capital para sa Mount Thunder Sect, may naghanap ng gulo kay Delilah at sa kanyang ina. Si Delilah, gayunpaman, ay napakatalino at tila alam ito. Umalis siya kasama ang kanyang ina bago sila natuklasan. Sabi ni Henry, tanong ni James, nasaan na sila? Ayon sa impormasyong nakalap mula sa intelligence network ng Red Flame Army.
Nagpunta siya sa Erothaya at nanatili sa isang maliit na bahay sa isa sa mga bansa ng Erothaya. Ngunit hindi nagtagal, nahuli siya. Sino ang kumuha sa kanya at kung nasaan siya ngayon ay patuloy pa rin iniimbestigahan, sabi ni Henry. Seryoso ang ekspresyon ni James nang marinig iyon. Medyo nag-isip siya at nagtanong, may balita ba tungkol sa stepfather ni Quincy na si Xavier? Hindi pa. Nawala siya ilang sandali matapos ideklara ng kumpanya ang pagkabangkarote at hindi pa natagpuan. Maraming puwersa ang naghahanap sa kanya ngayon. Ngunit tila nawala siya sa balat ng lupa. Naiintindihan. Tumango si James. Mr. Hayden, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Henry. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, hanggang sa imbestigahan muna ito ng mga dayuhang puwersa. Kung kinakailangan, ako mismo ang maglalakbay sa Erothaya. Malaki ang papel ng stepfather ni Delilah sa pangyayaring ito. Hindi dapat dumanas ng anumang pinsala si Delilah. Bukod pa riyan, siya ay anak ng kanyang kasamahan. Hindi rin hahayaan ni James na may mangyari sa kanya. Kung wala lang masyadong nangyayari ngayon. Umalis na siya papuntang Erothaya. Nilabas niya ang phone niya. Una, tinawag niya ang Dragon Palace, na itinatag ng Elite 8 bago ang bagong taon. At inutusan si May na gamitin ang bawat intelligence network na magagamit upang mahanap si Delilah sa anumang halaga. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, tinawag niya ang tagapagtatag ng Dark Castle na si Blake. Inutusan niya si Blake na imbestigahan ang nangyari gamit din ang puwersa ng Dark Castle. Matapos gumawa ng ilang sunod-sunod na tawag, tuluyang tumigil si James. Tumingin siya sa oras. Nagmamadali siya mula sa mansyon ng mga Kayden patungo sa Peace Mansion. Ngayon ay pasado 3:00 na ng hapon. Ngunit hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Kumain ka na ba, Henry? Sabay na tayong kumain. Kumuha ka ng kaunting inumin. Umiling si Henry at sinabing, napaka-busy ko sa paghahanap ng impormasyon at data na gagawin ko ang sarili ko hanggang mamatay. Paano ako makakahanap ng oras para kumain? Fair na, tumayo si James. Inakbayan si Henry, at lumabas ng opisina. By the way, how are things going between you and Whitney? Kailan kayo ikakasal? Si Henry, na mukhang nahihiya, ay nagsabi, hindi na kailangang magmadali. Tignan natin pagkatapos nating malaman ang abalang panahon na ito. Tama, maraming mangyayari sa panahong ito. Hindi rin kita bibigyan ng pahinga. Mas mabuting ipagpaliban ang pagpapakasal hanggang matapos ang unang kalahati ng taon. Pagkatapos ng halalan, at pagkatapos ng pag-akyat ng ang bagong hari, Mr. Hayden, kayo ni Thea. Nag-aalangan pa si Henry na magsalita pa. We're doing fine. Nakangiting sagot ni James. Nakaakbay sa balikat ang dalawa. Umalis sila sa rehiyon ng militar. Pumunta sila sa mga lumang kalye ng kabisera at nakakita ng isang stall ng pagkain. Pagkatapos ay nag-order ng ilang lutuing bahay pati na rin ang 2 bote ng beer. Bago matapos ang pagkain ay tumawag si Quincy. Nakarating na daw siya sa capital. I'll send you the location of Thea's residence. You should go there muna. I'll head over right after I finished my meal. Binaba ni James ang telepono. Saka ipinadala kay Quincy ang address ng courtyard na binili ni Thea. Mr. Hayden, bumalik ka muna kung may pasok ka. Sabi ni Henry. Bahagyang kumaway ng kamay si James at sinabing, mahalaga ang pagkain. Kahit naabala ka, kakain muna tayo. Pagkatapos, magtatrabaho tayo. Sige, cheers! Itinaas ni Henry ang baso niya at kinagat ito ni James. Kabanata 1338, laging sinusundan ni Henry si James. 10 taon na silang magkakaibigan at magkakapatid. Marami siyang alam tungkol kay James. Ngunit hindi niya alam na tahimik na naging martial artist si James.
Habang siya ay nasa Mount Thunder Sect bago matapos ang taon, siya ay nasugatan ni Thea at dinala sa Medical Valley para magpagaling. Ang kanyang bagong taon ay ginugol sa Medical Valley. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa mga sinaunang martial artist at kung gaano sila kalakas. Mr. Hayden, nang matapos ang isang baso ay tumingin siya kay James nang may pag-aalala. May pinipigilan ka, hindi ito katulad mo. Tanong ni James. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mag-alinlangan na parang sira. Noon lamang nagtanong si Henry. Ano ang ranggo ng iyong lakas ngayon? Mr. Hayden. Habang siya ay nasa Medical Valley, nakipag-usap siya sa mga alagad ng Medical Valley na nagbabantay sa kanya tungkol sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa mundo ng sinaunang martial arts. Natuklasan din niya kung paano nauuri ang lakas ng mga martial artist. Sa pagkakasunod-sunod, ito ay mula sa unang ranggo hanggang sa ika-9 na ranggo. Ang unang ranggo ang pinakamababa, habang ang ika-9 na ranggo ang pinakamataas. Ang ika-9 na ranggo, gayunpaman, ay isang gawa-gawa lamang. Ang ranggo na ito ay hindi kailanman naitala, kahit nasa sinaunang mga balumbon. Baka lang ako nakarating sa ika-8 ranggo. Walang pakialam na sabi ni James. F***. Napatayo si Henry sa gulat. Bakas sa mukha niya ang pagtataka habang nakatingin kay James. Ang ika-8 ranggo, bulalas niya. Bakit ka excited? Umupo ka. Maya-maya ay umupo si Henry. Huminga ng malalim, at sinabing, Mr. Hayden, turuan mo rin ako tungkol dito. Narinig ko na ang mga martial artist ay nabubuhay ng mas mahabang buhay kaysa sa karaniwang tao. Kahit nasa ika-3 o ika-4 na ranggo. Hanggat walang mga aksidente, hindi problema ang mabuhay hanggang 100 taong gulang. Baka mabuhay pa sila ng 150 hanggang 60 taong gulang kung sila ay nasa ika-7 o ika-8 ranggo. Tao rin si Henry. Siya rin ay natatakot sa kamatayan at nais na mabuhay ng kaunti pa. At the same time, isa siyang sundalo. Nais din niyang magkaroon ng malaking lakas. Oo naman. Tumawa si James. Kapatid niya si Henry. Sa mga taong ito, palagi siyang nasa tabi niya. Kung gusto ni Henry na matuto ng martial arts, tiyak na hindi ito iingatan ni James. Mamaya, pagsasama-samahin ko ang cultivation method na ginagawa ko para sa iyo. Gayunpaman, talagang medyo abala ako sa panahong ito. Kaya natatakot ako na wala akong oras upang turuan ka tungkol sa paglilinaw. Makakahanap lang ako ng ilang bakasyon para ipaliwanag sa iyo ang mga mahahalagang bagay. Si Henry ay nagniningning sa tuwa. Salamat, Mr. Hayden. Bahagyang winawagayway ang kanyang kamay. Sabi ni James, magkapatid tayo, huwag mo nang banggitin. Oh, tama. I can put you in touch with a teacher. You can ask him for guidance when you have the time. Naisip ni James si Callan. Tinanggap na ni Callan si Cynthia, Quincy, at iba pa bilang mga estudyante. Mainam na idagdag si Henry sa listahan. Ang galing. Henry had a huge grin on his face. James and Henry then had their meal together. Pagkatapos kumain ay nagmamadaling bumalik si James sa looban na binili ni Thea. Dahil dumating na si Quincy, gusto niyang pag-usapan ang ilan sa mga paparating na bagay sa kanya. Bumalik din si Henry sa rehiyon ng militar. Sa sala sa looban ni Thea, pumasok si James sa loob. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay narinig niya ang mga tagay at tawanan. Masayang nagkukwentuhan sina Thea at Quincy. Ano bang pinagsasabi mo? Lumapit si James. Tinanggal ang coat niya, at inihagis sa sofa. Tapos umupo siya sa tabi ni Thea. Sinulyapan ni Quincy si James at nakangiting sinabi, pinag-uusapan natin ang mga bagay na nangyari 10 taon na ang nakakaraan.
Tinatanong lang ako ni Thea kung bakit hindi niya alam ang tungkol doon noong magkasama kami noon. Mukhang nahihiya si James. Kabanata 1339. Hindi ko talaga alam, sabi ni Thea habang nakangiti rin. Magkaibigan kami ni Quincy noon. Pero wala akong ideya na may boyfriend siya. Ahem. Ilang tuyong ubo ang pinakawalan ni James. Hindi niya inaasahan na pag-uusapan siya ng mga ito. Lalo na ang pagiging masigla at magaan ang loob habang ginagawa iyon. Hindi ito katulad ng nakasanayan niyang Thea. Mabilis niyang iniba ang usapan. Sige, tigilan na natin ang chismis. Ngayon lang ako nakatanggap ng balita. Nagsimulang magsalita si James. Inulit lahat ng sinabi ni Halvor. Pagkatapos, ikinwento niya ng detalyado ang mga salita ng hari. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ng capital. Ang ugat ng lahat ay Orient Commerce. At ang mga pangyayari sa paligid ng Orient Commerce ay lubhang komplikado. Kasangkot dito ang isang malaking bilang ng mga tao at consortia, maging ang Ancient Four na pinamumunuan ng mga Kaidan at ilang sinaunang martial artist. Pati na rin ang presidente, si Lance. Napakakomplikado. Natigilan din si Thea nang marinig niya ito. Kumunat ang noo ni Quincy at sinabing, masyadong komplikado ito. Ang hari mula noong isang siglo. Ang Ancient Four na pinamumunuan ng mga Kaidan. Ilang matataas na opisyal sa nakalipas na siglo at ilang consortia. Ang pagsisikap na linisin ito ay napakahirap. Ito ay magiging katulad ng pag-alis sa lahat ng mga taong ito. Ngunit ang pag-alis sa kanila ay nagdudulot ng kaguluhan sa kabisera at Saul. Tama iyan, sabi ni James na puno ng pag-aalala ang mukha. Yun din ang inaalala ko. At saka, sa tingin ko ang kasalukuyang hari ay hindi mapagkakatiwalaan. Ginagamit din niya ang kanyang mga miyembro para makipagtulungan sa kanilang pamilya at consortia. Ang pamilyang Tucson ang may pananagutan sa pagsisimula ng mga kaganapang pangyayari sa Blue-Tech Corporation. Ngunit kasangkot ito hindi lamang sa tubo ng mga Tucson, kundi pati na rin sa hari. Hinihimas ni James ang kanyang templo. Ang sitwasyon ay lubhang komplikado. Ang pagsisikap na makahanap ng solusyon dito ay medyo mahirap. Tanong ni Thea, anong plano mo ngayon? Paano ka magsisimula? Marahang umiling si James. Imposibleng magsimulang kumilos. Kapag na-strike mo ang isa sa kanila, lahat sila ay maaapektuhan. Walang hihinto kapag nagsimula na. Dapat tayong maging handa ng husto. Saglit na nag-isip si Thea at sinabing, tawagan natin si Maxine para pag-usapan ito. Siya ang pinuno ng pamilya Kaidan. Tiyak na narinig niya ang Orient Commerce at marami siyang alam tungkol dito. Napatingin si James kay Thea. Kinaumagahan. Nagtatampo pa rin si Thea. Ngayon, aktibo niyang iniimbitahan si Maxine. Tatawagan ko siya. Bakas sa mukha ni Thea kung ano ang tumatakbo sa isip ni James. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Maxine. Sa panahon ng tawag, nagbigay siya ng maikling paliwanag sa sitwasyon. Sige, pupunta agad ako dyan. Matapos malaman ang pangyayari, ibinaba ni Maxine ang kanyang ginagawa at agad na sumugod sa tirahan ni Thea. Si James, Thea, at Quincy naman ay nagpatuloy sa pag-uusap at pinag-aralan ang sitwasyon. Sinusuri nila ang mga problemang maaaring lumitaw kapag nagsimula silang kumilos. Pati na rin kung paano nila binalak na lutisin ang mga problemang ito. Mabilis na dumating si Maxine. Wala pang isang oras ay sumulpot na siya sa tirahan ni Thea. Pumasok siya sa bahay at umupo. Medyo nailang si James nang sumugod si Maxine. Gayunpaman, nag-chat kaagad sina Maxine at Thea na parang walang nangyari. Thea took the initiative and asked, Maxine, ano sa tingin mo ang susunod nating gagawin? Kumunat ang noo ni Maxine at sinabing, I've actually heard of the Orient Commerce na binanggit ni Thea sa tawag kanina. Still,
I've only been the head of the Caden family for over 2 months. Kaya hindi ko alam. Marami. Wala akong ideya na magiging napakakomplikado ng sitwasyon sa loob ng Orient Commerce. Ipinapalagay ko na isa lamang itong Chamber of Commerce na itinatag ng Great Four nang lumitaw sila ilang dekada na ang nakalipas. Ngunit hindi ko akalain na pinangunahan ito ng hari. Taon na ang nakalipas. Si Maxine talaga ang pinuno ng pamilya Caden. Sa kabila noon, wala siyang masyadong alam tungkol sa Orient Commerce. Dahil wala pang nagbanggit sa kanya tungkol sa kasaysayan ng Orient Commerce. Bukod pa rito, nakikipag-ugnayan siya sa pag-recruit noong panahong iyon. Hindi rin siya nag-abala na malaman ang tungkol dito, kahit na hindi ko alam ang mga partikular na pangyayari sa paligid ng Orient Commerce. Alam ko na ang Orient Commerce ay hindi isang monolith. Ito ay sapilitang binuo para sa kapakanan ng kita. Kung gusto nating sirain ang Orient Commerce, dapat tayong magsimula sa loob at hampasin sila ng paisa-isa. Nanilulusaw ang silid ng komersyo mula sa loob palabas. Walang naintindihan si James tungkol dito. Kung hahayaan mo siyang pamunuan ng isang hukbo sa labanan at sakupin ang kontrol ng isang lungsod, siya ay magiging mahusay. Ang paggawa sa kanya ng mga diskarte at ideya sa negosyo, sa kabilang banda, ay mag-iiwan sa kanya na ganap na walang kaalam-alam. Kabanata 1340, nagtipon sila at nag-uusap tungkol sa Orient Commerce. Si Maxine ay nagsasalita tungkol sa mga kasalukuyang miyembro ng Orient Commerce na alam niya. Ang kasalukuyang Orient Commerce ay lubos na umaasa sa Great Four Nanogram sinaunang martial arts world. Gayunpaman, ang Great Four ay gumagawa ng kanilang sariling bagay sa loob ng maraming taon at bihirang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ngayon, palabas lang ang Orient Commerce. Sa kabila nito, hindi ito natunaw, dahil palaging may mga kita na kikitain. Gayunpaman, sa tingin ko kailangan munang magtatag ng Chamber of Commerce. Pagkatapos magsalita ng ilang sandali, tumingin ulit si Maxine kay James at nagpatuloy. Kapag natatag na ang Chamber of Commerce, we'll recruit some foreign companies to compete with Orient Commerce. Huli na para dyan, sabi ni Quincy. 6 na buwan na lang ang halalan. Sa natitirang panahon, hindi nalalago ang Chamber of Commerce. At nilayon ni James na lutisin ang lahat bago ang halalan. Ang Tiger recruit sa Grade 4 ang tanging pagpipilian kung gayon. Sabi ni Thea, kung kukunin ng Grade 4 ang panig ni James at susuportahan siya, magiging madali ang lahat. Nang marinig iyon, umiling si Maxine. Natatakot ako na hindi iyon gagana. Noon, ang Grade 4 ay may kasunduan sa hari na huwag makialam sa mga usapin ng bansa at huwag pumanig. Nagkagulo na ang sitwasyon ngayon. Sabi ni Thea, nagkagulo na simula ng paslangin ni James ang dating emperador. Bukod dito, ang kaguluhan ito ay sadyang inayos. At hindi ng isang tao. Tahimik na sumang-ayon dito ang lahat ng puwersa. Dahil walang gustong manatili sa ganoong sitwasyon. Nagpasya silang gamitin si James para resolbahin ang sitwasyon. At saka, mas naging magulo simula nung Mount Thunder Conference. Sa ngayon, parang walang masyadong nagmamalasakit. Sino ang nagmamalasakit kung aling panig ang nasa Grade 4? Hindi maiwasan ni James na sumilip kay Thea. Naisip ni Thea na simple ang pag-iisip. Hindi niya inaasahan na maiintindihan niya ang sitwasyon ng lubusan. Naliligaw na rin si Maxine sa pag-iisip. Tama si Thea. Ito ay dahil sa Grade 4 ay hindi pumipili ng mga panig kaya maraming tao ang nagsisikap na gawin nila ito sa pagsisikap na malutas ang sitwasyon. Tumingin siya kay James at sinabing, "James, say something," with a look of frustration. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, "It's a tricky situation. I'm really a loss about what to do. I'm not sure who I can trust at the moment." Initially,
Everything was done to tulungan ang hari sa paglilinis at paghahanda para sa pag-akyat ng bagong hari. Ngunit ngayon napagtanto ko na ginagawa ng hari ang parehong bagay na ginagawa ng matandang hari. Si Lance. Nag-aalala ako na kapag natunaw ang Orient Commerce at nawasak ang Gu sect, isa pang Occident Commerce ang babangon at muling makokontrol si Saul. Kung nag-aalala ka, bakit hindi ikaw ang hari? Mungkahi ni Maxine. Kung magiging hari ka, mawawala ang lahat ng iyong alalahanin. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Huwag mo nang ungkatin pa iyon. Hindi ako interesadong maging hari. Pagkatapos ng lahat ng ito ay malutas. Pupunta ako sa malayo kasama si Thea. Malayo sa kabisera at Kensington. At maghahanap ng lugar kung saan walang isa at mamuhay ng malaya sa mundo. Sa sinabi ni James, hindi niya napigil ang hawakan ang kamay ni Thea. Sa isang paraan, gusto niyang ihinto ang pag-aalala sa mga gawain ng kapital. Ngunit nag-aalala siya na kung gagawin niya, ang sitwasyon sa kapital ay mawawala sa kontrol. Nag-aalala siya na hindi matatalo ng kasalukuyang hari ang Gu sect na pinamumunuan ni Luke Jan. Parehong nakatingin sina Maxine at Quincy kay James. Ilang sandali pa ay natahimik silang dalawa. Oh dear, why are you saying that? Pitu, well, there's no use talking about that. Napansin ni Thea na hindi pangkaraniwan ang mood at mabilis niyang binitawan ang kamay ni James. Pag-iiba ng topic, sabi niya, let's stop talking about ito. Mamuhay ng malaya sa mundo at kung ano-ano pa. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang malutas ang mga mahihirap na isyu na ito sa lalong madaling panahon. Oo, tumango si Maxine at sinabing, sa ngayon, gagamitin namin ang parehong diskarte. Bilang pinuno ng pamilya Kayden, kokontaken ko ang 3 pang pamilya at susubukan kong hikayatin silang pumanig at suportahan si James. Kahit na medyo mahirap, lalo na para sa mga Johnston, nagtataglay sila ng matinding sama ng loob sa pamilya Kayden, na umabot na sa puntong halos hindi na magkasundo. Pero, subukan pa rin natin. Si Quincy naman, tumingin si Maxine kay Quincy at sinabing, alinsunod sa naunang ideya, magtatag ng Chamber of Commerce at subukan ang iyong makakaya na mag-recruit ng mga kumpanyang hindi miyembro ng Orient Commerce. Palakasin ang Chamber of Commerce bilang paghahanda sa pag-agaw sa ekonomiya ni Saul. Thea, ito, napatingin si Maxine kay Thea. Gusto niyang sabihin kay Thea na gamitin ang Celestial Sect. At sa pinakamaikling panahon na posible. Pag-isahin ang sinaunang martial arts world. Halos lumabas na sa bibig niya ang mga salita bago niya ito pilit na binaba.